ay magpapasya kung anong uri ng panglunas sa sakit sa bato ang akma sa iyong pamumuhay at pagkatao, aming iminumungkahi na iyong isalang-alang ang peritoneal dialysis. Ang peritoneal dialysis o PD ay isang pambahay na panggagamot na kinapapalooban ng pagiging hindi palaasa, madali at malaya, na may sariling responsibilidad at pangsariling pangangalaga ng malalang sakit sa bato. Maaari mong gawin ang kahit anong bagay na dati mong ginagawa. Ako ay nagulat at ako ay nakatulog ng mabuti sa peritoneal dialysis dahil ito ay gumagana sa gabi at napakabanayad. Malakas ang aking pakiramdam, nakakatulog, nagagawa ko ang mga bagay na gusto kong gawin. Sa pakiramdam ko ay napangalagaan ko ang aking sarili sa PD. Ang aking kalusugan ay nasa aking sariling mga kamay. Ang peritoneal dialysis ay isang napakainam na panggagamot na maaaring gawin para sa ibang tao. Ang pambahay na katangian ay nagugustuhan ng PD doon sa mga nakatira sa maliliit na bayan o karatig pook. Ngunit meron ito sa Mandaco sa British Columbia. Sa peritoneal dialysis, ang iyong grupong tagapangalaga sa iyong kalusugan ay magbibigay ng kaukulang pagsasanay para maging mapanatag ang kalooban sa pangangasiwa ng sariling kalusugan at mapanatili ang komunikasyon. Ang iyong karaniwang pagdalaw sa klinika sa bato ay nililimitahan kung minsan 4 na ulit sa isang taon. Depende sa iyong pangangailangan, pero mari mong laging tawagan ng grupo, mga nurse, dietitians, kawanggawa, parmasyatiko at manggagamot sa anumang mga katanungan o alalahanin. Upang magawa ang peritoneal dialysis, isang maliit at malambot na tubo ay ilalagay sa iyong tiyan. Isang espesyal na likidong panglinis ang padadaanin patungo sa puwang sa loob ng iyong tiyan sa pamamagitan ng tubong ito. Ang likido ay kumukolekta ng mga dumi mula sa iyong dugo. Para sa gayon, pagkatapos ng 4 o hanggang 6 na oras, o mas matagal depende sa iyong prescription sa paggamot, ang solusyon kasama ang nakolektang dumi ay inilalabas sa katawan at pinapalitan ng bagong solusyon. Ang pamamaraang ito ay tinatawag na pagpapalit. Ang puwang sa iyong tiyan ay kaagad na pinupunan ng solusyon para sa gayon ang patuloy na paglilinis ng dugo ay nangyayari 7 araw sa isang linggo, 24 na oras isang araw. Mayroong 2 uri ng peritoneal dialysis. Pamamaraan ng pagpapalit na walang makinarya, kayang gawin ng kamay at ginagamitan ng maliit at magkadugtong na supot, at pamamaraan ng pagpapalit na may maliit na makinarya at ginagawa sa gabi. Pamamaraan ng pagpapalit na walang makinarya o CIPD. Sa CIPD, iyong ginagawa ang pagpapalit sa dialysis 4 o 5 ulit sa loob ng 24 na oras na may isang ulit na mas matagal na nangyayari sa magdamag. Ang bawat pagpapalit ay kinapapalooban ng pagpapalabas ng maraming likido sa malambot na tubo patungo sa isang walang laman na supot at pagkatapos ay pinupuno ang puwang sa tiyan ng malinis na likido na nananatili sa tiyan sa gustong oras. Sa ganitong paraan ang tiyan ay laging puno ng likido. Ang buong pagpapalit, pagpapalabas at pagpupuno ay umabot ng 20 hanggang 30 minuto. Karaniwan ang pagpapalit ay ginagawa sa umaga, sa oras ng tanghalian at hapunan at bago matulog. Pamamaraan sa gabi ng pagpapalit gamit ang maliit na makinarya o CCPD. Sa ganitong pamamaraan, isang makina na kung tawagin ay maliit na makinarya ang kusang gumagawa ng pagpapalit sa magdamag habang ikaw ay natutulog. Isang huling sukat ng likido ay iniimporta tungo sa puwang sa tiyan ilang sandali bago matapos ang paggamot sa gabi, kaya mayroong likidong naiiwan doon sa umaga. Ang ibang tao ay nangangailangan ng karagdagang pagpapalit ng walang makinarya sa araw, pero ang karamihan ay kailangan lang ang paggamot sa gabi. Ang CCPD ay gumagana ng mabuti kahit nasa anong edad ng grupo at ito ang piling panglunas para sa mga batang nangangailangan ng dialysis. Si Richard Jules ay isang halal na kasapi ng konseho para sa Sequepem Nation. Kanya binibigyan ng kahalagahan ng peritoneal dialysis para sa kanyang kakayahang maglingkod sa kanyang mga tao. Ako ay malayang-malaya ngayon sa pakiramdam ko para akong nakatakas sa bilangguan o bagay na alam mo ito ay malinaw na kinalabasan ng peritoneal dialysis. Ngayon ako ay may ikalawang hiram na buhay. Aking nagagawa ang mga bagay na dati-dati hindi ko man lang inisip. Ngayon ito ay mahalaga, naging napakainam at katunayan ay muli akong nakatakbo sa konseho at mabuti. Mayroon akong 1.5 taon na maglingkod sa aking termino. Siguro pagkatapos nito, 1.5 taon, ako ay tatakbo muli para sa panibagong termino. Ako ay nakakapasok sa trabaho, dumadalo sa mga pagtitipon. Umuwi ako bandang alas 10 at ikinukonekta ng sa gayon ay handa ako sa pagpasok sa alas 6 ng umaga. Ginagawa ko ito sa loob ng 8 oras habang ako ay natutulog at hindi ako nangangamba ng unabis. Walang mararamdaman sakit o kahit na anuman. Ako ay nakakapanood ng TV, ako ay nakapagbabasa sa gabi hanggang sa ako ay makatulog, kaya't walang masama. Pwede kong itigil ng kahit anong oras. Pabayaan ko ang sarili ko, lumarga at gumawa ng anuman, bumalik at muling ikonekta at ipagpatuloy. Ito ay hindi isang mahirap na pamamaraan. Sa oras na magawa mo ito ng minsan o 2 ulit,
Ito ay nagiging pangaraw-araw na gawain, tulad ng panghihilamos ng iyong muka. Ang pagsasanay sa programang ito ay hindi umabot ng napakatagal. Ito ay kung paano mo lamang inihanda ang iyong computer, gaano karaming solusyon ang papasok sa iyo, gaano katagal itong mananatili doon, kailan ang iyong magiging huling pagpupuno. Sa aking palagay ay wala namang kahit na anong paghamon na ibinibigay ang maliit at malambot na tubo sa aking pangangatawan. Isa sa aking nagawa ay makipag-sex. Ito ay nakakasagabal kung minsan, bukod doon ay walang problema. Ang suporta ay naging napakabuti. Kami ay nag-uusap tungkol sa napakaraming iba't ibang bagay kapag kami ay naroon. Parang nakaupo, nakikipag-usap sa isang matagal ng kaibigan. Isa na aking dinalaw minsan sa isang buwan. Kahit na sinong nag-iisip tungkol dito, sigurado kong i-rekomenda ito para sa akin ay siguradong gagawin ko. Si Raimundo Huliganga ay nasa PD sa loob ng 3 taon. Sa edad na 74, lumalabas pa rin siya para makipagsayaw sa kanyang asawa kahit minsan lang sa isang linggo. Ang kabutihan ng peritoneal dialysis talaga ay maaari mong baguhin ang iyong oras. Iyan ang kauna-unahan para sa akin. Pinababayaan nitong gawin ko ang nais kong gawin kahit na ako ay nagdadialysis. Tulad ng pagpunta sa sayawan, mga gawaing pambahay, pagpunta sa mga handaan, at iba't iba pang mga aktibidades. Mayroon ako nitong proyekto. Pinagsasama-sama ko ang 10 mga matatanda. Mayroon kaming mga katutubong sayaw at kaming nagpupunta sa mga bahay at inaaliw ang mga tao ron. Kanilang pinangalanan ang aming grupong Filipino Golden Age Group. Noong una, ang akala ko ay hindi ko magagawa ang gusto kong gawin ngayon. Dahil ako'y nagdadialysis, maraming oras ang uubusin. Katunayan, 15 minutes lang hanggang 25 minutes na ginagawa ko ang aking dialysis. Nagagawa kong isaayos ang oras ng pag-iensayo o kahit na ano sa oras ng aking pagdadialysis. At ang mga kaibigan ko ay alam ang oras ng dialysis ko ngayon. Iyon ay kapag ako ay tinawagan nila, sigurado sila na ako ay nasa bahay. O ang aking mga supply, sabi nila 1 buwan dahil ako ay nakatira sa isang maliit na lugar. Tinanong ko kung maaaring 2 linggo at ang sabi nila ay oo. Kung kaya't ang aking mga supply ay dumarating sa tuwing ika-2 linggo. Kadalasan tumataas ng hanggang dito at pagkatapos ay pataas hanggang 3 o 4 na kahon, mayroong pa sa labas. Kapag ako ay nagsimulang magdialysis, ang asawa ko ay tinutulungan ako. Kaya hindi ako sumasala sapagkat ang hindi ko kayang gawin ay tinutulungan niya ako. Kanyang ipinararamdam sa akin na wala akong sakit. Sabi niya, mas mabuti ka pa kaysa dati. Si Sharon Puni ay nasuri na may sakit sa bato at hindi na gumagana ito ng wasto 9 na buwan ng nakaraan. Ang PIDA ay tinutulungan na bumuti ang kanyang pakiramdam. Dati talagang galit ako sa mga tao kahit walang dahilan. Kahit sa simula ng PD noong una akong nagsimula ay nagagalit ako sa mga tao. Nawawala ang aking pasensya kahit sa aking anak na babae na walang dahilan. Nang magpatuloy ang paggagamot sa palagay ko ay hindi na ako masyadong magagalitin. Malaki ang naging kaibahan sa loob ng 1 buwan. Gumanda ang aking pakiramdam. At ngayon sa bawat araw na dumadaan, painam ng painam ang iyong pakiramdam. Ito ay pang-araw-araw na gawain. Sa magdamag ginagawa mo ang iyong dialysis na panglunas. Sa umaga, bumabangon ka at iyong itinatapon ang dapat itapon at ikaw ay umiinom ng gamot o medikasyon at pagkatapos ay tapos na. Sa PD, ang iyong mga bato ay malinis araw-araw kung kaya't hindi ka limitado. Sa simula ay oo sapagkat sinusubukan mo ang mag-adjust sa lahat pero pagkatapos noon ay karaniwan na. Sa palagay ko ay mayroon itong mga pakinabang. Katunayan na mayroon kang sosyal na mapaglilibangan. Kung gusto kong lumabas kasama ang aking mga kaibigan at umuwi ng hating gabi, aking ihahanda ang maliit na makinarya bago ako lumabas. Kaya't maaari mong ihanda ang makinarya anumang oras na gustuhin mo. Hindi ibig sabihin ay may takdang oras na dapat mong ihanda ito. Kahit na umuwi ka ng alas 4 ng umaga, ikonekta mo lang ito at dyan ka lang sa higaan hanggang alas 12. Nang sabihin nila na ang maliit at malambot na tubo ay ilalagay sa iyong puson, ang una kong reaksyon ay, oh Diyos ko, hindi na ako makapagsusuot ng mga bestida na pang tag-araw. Hindi na ako makapagsusuot ng mga maong sapagkat makikita nila ito. O kaya hindi na ako makapagsusuot ng sari sapagkat sa sari ay kita ang iyong tiyan.
Ang bawat isa ay parang iyon ba ang pinakamalaki mong takot? Para akong oo nga, hindi na ako magsusuot ng mga kasuotang pang-atleta sa buong buhay ko at malaking jerseys. Pero hindi mo masasabi, maisusuot mo ang anuman ang iyong gusto at hindi mo masasabi. Hindi makikita sapagkat ito ay sa ibaba ng pusod, hindi mo makikita. Wala akong problema kapag nasa PD. Sa palagay ko na kung hindi sa PD ay hindi tayo uupo at mag-uusap dito. Hindi ko alam kung saan ako paroroon o kung ano ang aking magiging kahinatnan. Pero sa palagay ko, ang PD ay nakatulong sa atin sa lahat ng ito. Sa edad na 4 na taong gulang, si Justice Wee ay nasa PD sa loob ng 2.5 taon, may higit sa kalahati ng kanyang buhay. Si Joshua ay may mataas na presyon ng dugo na 200, kaya tumigil kami sa ICU ng 2 araw. Pagkatapos dinala ng doktor si Joshua sa pag-ooperahan at inilagay ang mga tubo sa loob para sa dialysis. Sa loob lamang ng 1 araw na dialysis, ang presyon ng dugo ni Joshua ay bumaba. Sa ngayon, sa palagay ko, siya ay may mas magandang pag-asa, mas marami ang kanyang mga aktibidades. Sa ngayon, kanyang nauunawaan na kailangan niyang gawin ang dialysis. Halimbawa, 1 araw ay sinabi ko, ako ay pagod, ayokong ihanda ang makinarya. Pero sabi ni Joshua, hindi, kailangan mong ihanda ang makinarya sapagkat gusto kong gawin ang dialysis, sabi sa akin ni Joshua. Sapagkat ang dialysis ay kailangan gawin ng 12 oras, magsimula ng 8:30, kaya sa susunod na araw sa 8:30, pwede niyang tanggalin ang koneksyon at kami ay pwede nang maghanda sa pagpasok sa paaralan. Kaya't maaari kong gawin ang talaan, depende kung kailan ko kailangang ikonekta ang dialysis. Kung minsan, ang nurse ay pumupunta sa aking bahay. Kung ako ay nag-aalala tungkol sa isang bagay na hindi ko kaya, ang nurse ay makakatulong sa akin. Kung minsan ito ay mahirap, oo, may konting kahirapan. Kaya nakakalungkot man, ang nurse ay pwedeng pumunta sa aking bahay at nang ako ay makapunta sa labas at maaari kong magpahinga. Ang aking anak na lalaki, siya ay nagsimulang magsalita pagkatapos ng 3.5 taong gulang. Dati hindi siya makapagsalita. Pero pagkaraan ng 3.5 taon, ako ay nagbitiw sa aking trabaho at tumigil sa bahay. Ako ay nagbabasa ng aklat para kay Joshua. Dinadala ko si Joshua sa paaralan at sa iba pa. Ako ay nakikipaglaro kay Joshua at siya ay lalong natututo. Kaya ako ay masayang masaya sa ngayon. Mayroon siyang magandang buhay. Si Pat Robert ay masayang nagretiro at naninirahan sa isang tagong komunidad. Siya at ang kanyang asawa ay nagsasaya sa masiglang pamumuhay sa kalooban ng BC, ilang oras sa pinakamalapit na ospital. Pinili ko ang paggagamot na ito sapagkat ito ang klase ng aking pamumuhay. Hindi ko maisip ang magbiyahe papunta at parito 2 oras bawat araw. Pagkus ako ay may asawa at ayokong tumira sa lungsod. Buti ayokong tumira sa lungsod. Dito ko gustong manirahan. Hindi ko makita ang aking sariling nakaupo sa ospital 3 beses sa isang linggo, gayong pwede ko namang gawin ito. Kaya ang sabi ko, aking gagawin ang kahit na ano na dati kong ginagawa. Kahit na ano. Ang paggagamot na ito ay tumatagal lamang ng 20 minutos. Yun lang at hindi mahirap gawin. Ito ay napakadaling gawin, 20 minutos at 3 beses sa isang araw. Sa umaga kapag ako ay bumangon, kapag ako ay umiinom ng kape, ginagawa ko ito, umuupo naman ako doon. Sa hapon, kadalasan ginagawa ko ito ng 2:00. Kung kami ay namamasyal sa labas, ginagawa ko ito ng 3:30 o 4:00. Hindi man madalas, ngunit mayroong mga araw na kami ay naroon sa labas at nagpupunta pa rin ako. Hindi ako mamamatay kung kami ay titigil ng labis sa 1 oras, kaya ginagawa namin. Ang aking dietitian ay kahanga-hanga. Sinabi niya sa akin na kung ano ang maaari at hindi ko pwedeng kainin at iyon ang aking ginagawa. Sapagkat ako ay kumakain ng tama, kahit anong bagay ay bumabalik na rin ng tama. Sapagkat natatandaan ko noong ako ay nagpunta sa manggagamot, sinabi niya, gawin mo kung ano man ang ginagawa mo dahil maganda ang iyong katawan.
Lagi ko namang gustong magpalakas. Ako ay nakapaglalakad sa buong buhay ko. Halos bawat araw, ulan, init, lamig, kahit ano, maganda ang pakiramdam ko. Iyon ang nagpapaganda ng aking pakiramdam. Ginagawa ang dugo ko dito sa Kaslo bawat buwan at kanilang pinapadala sa trail. Kailangan pumunta ako sa trail mga ilang ulit sa isang taon. Pagdating ko sa trail, tinitingnan nila ang sitwasyon ko para malaman kung paano ito gumagana at sinusuri ang kondisyon ng dugo at sinasabi sa akin ang tungkol dito. Nakalulugod, ito ay laging mabuti. Kami ay mayroong trailer, kaya kahit saan ako magpunta, dinadala namin ang trailer. Nakapunta na kami sa Timog, Arizona ng 6 na linggo. Naka-6 na linggo kami sa Alaska. Basta't nilalagay namin ang lahat sa trailer at dito namin ginagawa ang paggagamot kahit saan. Ito ay hindi mahirap. Kung gagawin mo ang nararapat mong gawin, ito ay madali. Si Anita yan ay nagbibiyahe para sa kanyang trabaho. Pinili niya ang PD dahil ito ay akma sa kanyang abalang mga gawain. Noong ako ay unang nasyuri, pinamili nila ako. Hindi mahirap iyon sapagkat alam ko, babalik pa ako sa trabaho ko. Kailangan pa akong bumalik, ipagpatuloy ko ang maayos kong buhay. Kaya mas madali para sa akin ang kumuha ng PD. Yun lang, maraming mga pakinabang sa peritoneal dialysis dahil ito ay kontrolado ng sarili mo. Ako ay nasa makinarya sa gabi at ginagawa ko lang ng minsan sa tanghali ang pagpapalit. Ngayon, ako ay pumapasok sa trabaho araw-araw. Kadalasan ay inihahanda ko ang aking kambal na supot. Pinaiinit ko sa umaga at pagkatapos ay ibinabalot ko sa makapal na tuwalya. At saka pagkatapos nasa akin na ang lahat ng kailangan ko. Kung sa araw na iyon ako ay naging abala, gagawin ko sa tanghali ang pagpapalit sa aking opisina. Pero kung hindi ko kailangan iyon, iuuwi ko sa bahay. Ikaw ay magpapalit tulad ng taong nanananghalian, nagkakape. Yun lang. Ang paggagamot ay napakadali. Isabit ang iyong maliit at malambot na tubong daluyan ng likido at pagkatapos ay itaas pa ng bahagya. Yung supot ng solusyon at pagkatapos ay hayaan ng maubos at punuin muli pagkatapos ng 20 minutos. Ang pinakamatagal ay 25 minutos. Ang buong bagay ay tapos na. Ito ay napakadali. Maaari mong gawin ang iyong pagpapalit kahit saan, sa loob ng kotse, sa barko, sa eroplano. Ako ay kailangang magbiyahe ng madalas. Minsan sa isang buwan o tuwing ikalawang linggo, kailangang lumipad ako sa Montreal o sa States. Wala akong dapat gawin kundi ang maglagay ng mga dapat bilhin at pagkatapos isang araw bago ako dumating sa patutunguhan, tatawag lang ako sa lugar kung saan ako tutuloy para tiyakin na ang lahat ng aking mga gamot ay nandoon. Okay na, wala akong problema sa aking maliit at malambot na tubo dahil tuwing ikatlong buwan ako ay bumabalik sa klinika para pangkalahatang pagsusuri. Sa loob ng 5 taon ay wala pa akong impeksyon. Hawakan ng kahoy, ako'y mabuti. Si Wayne ay halos retirado na. Siya ay madalas magbiyahe at parehong ginagamit ang makinarya at manumanong pamamaraan kapag siya ay nagtutungo sa ibang bansa. Kami may bahay sa Prince George at meron kaming bahay pahingahan sa Lawa at meron kaming bahay paupahan sa Westminster. Kapag ako ay nagbibiyahe paroon at parito, aking ginagamit ang maliit na makinarya. Ang makinarya ay nasa isang maleta at inilalagay ko ito sa sisidlan at dala-dala ko ito. Sa panahon ng taglamig, ako ay gumagawa ng kubol at nilalagyan ko ng pangpainit sa loob upang mapanatili ang solusyon sa garahe. At hindi ko kailangan ang malaking imbakan ng gamit kahit nasa kubol o sa bahay paupahan sapagkat iniiwan ko ito sa sasakyan at inilalabas ang mga kahon kung kailangan ng mga ito. Kapag sila ay nagpadala ng kargada, tatanggap ka ng 2 o 3 kahon, malaki ang mga gamit, kaya parang napakarami kung tingnan mo, pero hindi ito nagtatagal na maaari mong isipin. Ito ay isang patuloy na pagbibigay ng impormasyon sa pagbili ng mga supply. Kapag ako ay nagbabakasyon, mas mabuti sa akin ang gamitin ang magkadugtong na supot. Kapag ikaw ang nagbakasyon, kailangan mong tawagan ang mga tao sa backstairs na napakagaling. Kami ay nakasakay na sa barko ng 5 o 6 na iba't ibang paglalayag. Ngayon at sila ay meron ng lahat sa barko, wala akong dapat ipag-alala. Iyong isang bukod tanging araw, kami ay nasa mainit na hanging lobo. At saka kami ay bumibisita sa mga kuweba at gusto kong gumawa ng pagpapalit tuwing 4 na oras. Kaya nasa akin ang supot at ito ay mainit. Hindi na ako nagabala na painitin pa ito. Ang grupo ay nagpatuloy at ako ay naupo lang doon at ginawa ko ang aking pagpapalit. Ang unang bagay na dapat mong alalahanin ay kung ikaw ay may malinis na lugar para gawin ang iyong pagpapalit. Liban doon, hindi ako nag-alala kung saan ko gagawin ang pagpapalit. Walang masyadong pagbabago sa aking buhay habang nasa peritoneal dialysis. Sigurado, may mga bagay na kailangan kong bantayan at mga bagay na hindi ko kayang gawin.
pero aking inirekomenda ito sa mga tao na gustong manatiling masigla. Sa peritoneal dialysis ay mas kontrolado mo ang iyong oras at kalusugan. Ang maraming mga pakinabang ng peritoneal dialysis ay kinabibilangan, konti ang stress sa katawan dahil ang mga dumi ay maliit ang oras na lumaki sapagkat ang PD ay ginagawa araw-araw. Isa pa, ikaw ay maraming mapapagpilian sa pagdidyeta, isang samahan ng mga sanay na mga nurse, dietitians, kawanggawa, parmasyotiko at mga manggagamot ay laging handa para sa suporta. Sa peritoneal dialysis ay may kalayaan kang magbiyahe at ito ay madaling asikasuhin para sa pagpapadala ng mga supply o gamit halos saan sa mundo. Walang karagdagang presyo para sa PD dahil ang mga supply at mga gamot ay sakop ng siguro ng lalawigan pang medical. Katunayan, ang PD ay pwedeng bawasan ang personal na gastusin sa oras at salapi sa ating hangad na ilimita ang mga pagpunta sa klinika. Katulad ng lahat ng paggagamot, mayroong mga hindi mainam na maring idulot sa peritoneal dialysis. Sa likas na sitwasyon na rin ng PD, maring magkaroon ng impeksyon na kung tawagin ay peritonitis. Ang peritonitis ay ginagamot ng antibiotic at kadalasan ay maiiwasan sa mabuting pangangalaga at kalinisan. Dahil ang PD ay tungkol sa araw-araw na dialysis, responsibilidad at matatag na sariling pangangasiwa ay napakahalaga. Tandaan na lahat ng uri ng dialysis ay maring konektado sa dami ng impeksyon at karamihan sa mga impeksyon ang bawat isa ay pwedeng maiwasan sa pamamagitan ng pagsunod sa payo ng iyong grupo sa pangangalaga sa sakit sa bato. Marami pa rin mga sitwasyong medical o mga bagay pang physical na ginagawang mahirap ang peritoneal dialysis. Makipag-usap sa iyong doktor sa bato para malaman kung ikaw ay handa at kaya ng iyong katawan para sa peritoneal dialysis. Gayon din ang iyong grupo sa sakit sa bato ay kayang sagutin ang iyong mga tanong. Ikaw ay magtatrabaho sa iyong buong grupo para alamin kung anong dialysis ang mainam para sa iyo. Kung gusto mong malaman ang ibang impormasyon tungkol sa peritoneal dialysis, makipag-usap sa iyong grupo sa pangangalaga sa sakit sa bato. Sasabihin nila sa iyo kung ikaw ay kwalipikado sa paggagamot at kung paano lalong matututo.